Hello, what up? Once again, another day and another verse na naman tayo. Day 172 and our verse for today is makikita natin sa Psalms chapter 86 verse 11 to 12. Ituro mo sa akin ang iyong daan o Panginoon upang ako'y lumakad sa iyong katotohanan. Pag-isahin mo ang aking puso upang matakot sa iyong pangalan. Pupurihin kita, O Panginoon kong Diyos, ng buong puso ko at luluwalhatiin ko ang iyong pangalan magpakailanman. Ang ganda ng verse kasi makikita natin doon yung puso ni David para sumunod at magpaturo doon sa mga utos ng Panginoon sa kanya. Merong mga tao na very religious naman, lagi namang nag-a-attend ng church, pero walang transformation. Mayabang pa rin, hindi pa rin marunong magmahal ng kapwa, wala pa rin takot sa Diyos, panay bisyo pa rin. And yet, they are claiming that they have God. Nakilala nila ang Diyos, naniniwala sila sa Diyos. And madali lang mag-claim na naniniwala tayo sa Diyos or nagmamahal tayo sa Diyos. Pero ang tanong, sumusunod ba talaga tayo sa lahat ng mga pinag-uutos sa atin ng ating Panginoon? Kasi ang katotohanan mga kapatid, ang tunay na pagsunod sa Diyos ay magsisimula dito sa ating puso. Without humility and acknowledging that si God yung may control sa atin o ang ating Panginoon ang Diyos na natin, di ba? Hindi natin ipapakontrol yung buhay natin sa Kanya. Tayo pa rin yung laging masusunod. Kaya mapapansin natin, aatin tayo sa church, makikinig tayo ng salita ng Panginoon, maring ma-enjoy natin yung salita ng Panginoon. Pero ang tanong, paglabas ba natin ng church, ano yung magiging response natin dun? Without the application, meron lang tayo dito, pero walang transformation. Nawa kagaya ni David, hilingin natin sa Panginoon na ituro rin sa atin ng Panginoon yung tamang daan. Nawa, maglakad tayo sa katotohanan ng Panginoon sa araw-araw. Hindi sapat na alam lang natin yung tama. Hindi sapat na nakinig lang tayo ng salita ng Panginoon pero hindi naman natin isinabuhay. Naalala ko yung sinabi ni Jesus, meron daw dalawang klase ng tao. Una, yung nakikinig ng mga salita niya tapos hindi isinasapamuhay. Kagaya raw ito ng isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon daw ay buhangin. Dumating daw yung bagyo at talagang nawasak ng husto yung kanyang bahay. Ang isang matalinong tao naman daw is kagaya daw ng isang tao na nakinig ng salita at isinapamuhay o sinunod yung salita ng Panginoon, na para daw itong nagtayo siya ng bahay na ang pundasyon daw ay bato. Dumating ang mga bagyo, hindi raw yun natinag. Alam nyo, na-realize ko ganun yung pananampalataya dapat natin. Dapat hindi lang natin siya napapakinggan, dapat isinasapamuhay talaga natin. Kapag isinasapamuhay natin kung ano yung narinig natin na salita ng Panginoon, para rin tayong tao na matalino, nagtayo ng kanyang tahanan na ang pundasyon ay bato, talagang solid ground. Kahit dumating ang anumang problema, hindi ka basta matitinag dahil alam mo na ang Diyos ang nagmamahal sa iyo. Ang Diyos ang humahawak sa buhay mo. Kapag ang puso natin ay talagang nakatuon talaga sa Panginoon, na sumusunod sa kanyang mga salita, napaka-natural or alam mo yun, normal yung pagpupuri sa kanya. Kagaya nung nabasa natin sa salmo ginawa ni David. Sabi ni David, di ba? Buong puso kong pupurihin, luluwalhatiin ko ang iyong pangalan magpakailanman. Magpakailanman means hindi lang siya sa church. Hindi lang siya sa kapag worship service. Yung pupurihin magpakailanman, either nasa loob ka ng church building or nasa labas ka ng church building, habang isinasapamuhay mo, dapat yung buhay natin ay isang buhay na makikita ng mga tao na isang buhay na nagbibigay ng papuri sa Panginoon. In negative and positive situation, in problema or tagumpay, lagi nating pupurihin ng Panginoon. Dapat lagi nating i-declare at sisigaw sa buong mundo na ang pangalan ng Diyos ay tunay, tapat, dakila at makapangyarihan. Na ang Diyos
ay mabuti, ang Diyos ay mapagmahal at hindi nang iiwan. Na-realize ko na ang pagsunod sa Panginoon at pagpupuri sa Kanya, magkakonekta siya. The more na sumusunod ka sa pinag-uutos ng Diyos sa'yo, the more mo malalaman kung gaano siya kabuti, kung gaano Kanya kamahal, kung gaano Kanya tinutuwid at kung gaano Kanya inililigtas sa mga hindi mga gandang bagay na pwedeng mangyari sa atin. So mga kapatid, magkaroon tayo ng buhay na patuloy na sumusunod sa mga pinag-uutos sa atin ng ating Panginoon Diyos habang pinupuri natin, sinasamba natin ang Kanyang pangalan. And sambahin natin at purihin natin ang Kanyang pangalan habang patuloy naman na sumusunod sa lahat ng mga pinag-uutos niya. Ngayon, tanong natin sarili natin, handa ba tayo talaga magpatuwid sa Panginoon? O mayabang pa rin tayo at ayaw natin magpakababa at magpatuwid sa Kanya? Akala natin pag tinutuwid tayo ng Lord, hindi niya tayo mahal kasi ayaw niya tayong sumaya. Pero ang katotohanan pala mga kapatid, sabi sa Bible, ang lahat ng mga minamahal ng Panginoon, itinutuwid niya. Diba? Mga anak nga niya tayo eh. Yeah. So pag alam ng Diyos na mag-distraction yung bandang huli nung pinaplano natin o ginagawa natin, talagang tinutuwid niya tayo. Simula pagising natin sa umaga, yung buhay ba na isinasapamuhay natin ay isang buhay na nagpapakita ng pagsunod sa Kanya sa bawat araw. And kung nagpupuri ba tayo at sumasamba tayo sa Panginoon, sinasamba ba talaga natin siya ng buong puso, ng buong lakas, ng buong isip, ng buong kaluluwa? Or sinasamba lang natin siya sa salita pero hindi naman talaga sa gawa? Nawa sumunod tayo sa ways ng Panginoon at hindi sa sariling ways natin. Yung ways ng Panginoon, kung susundin natin, para yun sa ikabubuti natin. Believe me, I've been there. So wag na nating patigasin yung puso natin. Magpatuwid tayo sa Panginoon. And basahin natin yung Kanyang salita and makikita natin na kung tama o mali ba yung ginagawa natin. Kung nakita natin na mali, sinasabi ng Panginoon na mali, dinideclare ng scripture na mali, magpatuwid tayo sa Lord and magrepent tayo at bumalik tayo sa Kanya. Mamuhay tayo ng ayon sa Kanyang katotohanan at hindi kayong parang sinungaling, may tinatago, mga ganun. Masarap mamuhay ng malaya. Masarap mamuhay sa katotohanan na wala kang tinatago. Magkaroon tayo ng puso na ang tanging nais ay maparangalan ng Panginoon. Ang tanging gusto ay mapangiti siya at mapasaya siya, hindi yung sarili nating nararamdaman. Maaring maging masaya tayo pero mapalungkot natin ang Diyos. And merong time na maaring akala natin pinapalungkot tayo ng Diyos, pero ang katotohanan, bandang huli, magiging masaya rin tayo. And dahil sa sumunod tayo sa pinag-uutos niya, every time na susunod tayo sa pinag-uutos niya, pinapangiti natin siya mga kapatid. And kagaya ni David, kung talagang gusto nating purihin at luwalhatiin ang pangalan ng ating Panginoon, makita nawa ito sa ating buhay. Nawa ang buhay natin ay isang buhay na patotoo na nagbibigay ng parangal at pagpupuri sa napakadakilang pangalan ng ating Panginoon. So God bless everyone, and nawa ay patuloy natin palaganapin ang salita ng Panginoon dito sa mundo.